Lord. Kami ang Diyos na sa araw. Inuuna ka na niyan, ah. Pag-usapan ko sa Ah, ang patungkol po sa buhay. tulog manok yun. Kapag kayo po malaman, gawin na o pinapapabutong ang may po sa ating mga nagawa. Pag-isip tayo mga nalagay po na pinawa na natin ang kanyang at po sa kapagdayan ng aming sa po sa Peter sa abupo ng pamilya ating gawin Peter Gabriel sa Lagos. Dalawa? Sa kanyang pag-ibig sa ating mga tanong. Yung mga na, si Pagadyo. Maraming mga bagay na Dalawa yun, so kaya lang. subalit sa kanyang natin pagkakataon. Di ba, Isang buhay. Pista lang pinirang ng Hindi na sila maghirap. pinuhanan ng ating lahat. Kindly open our Bible from the book of St. James, chapter 4, verse 14. Dito po sa aklat ng Santiago, kabanatang 4, talata ay 14. Ito po sabi. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. basura, tapo. Ano ang inyong buhay? Baka matapos. Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawid. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang buhay. Ang sabi, Prisat, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kaya maliwanag ang ibig sabihin ng talatang ito, wala po nakakaalam, Prisat, kung hanggang saan ang buhay ng tao. Kung may nagagawa lamang praise God na dugtungan ng tao ang kanyang buhay, sana po hindi namatay si Bruce Lee. Pwede niyang kaharating ang kamatayan. Sana po hindi po namatay si Elvis Presley sapagkat napakayaman po niya. Napakatanya niya. Si Marcos na kilala sa buong mundo sapagkat nakapangyarihan praise God niya. Sana po yung buhay pa hanggang ngayon kung dadagdagan po ang buhay ng tao. Subalit maliwanag ang pagkasabi kay Skadalia, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At maliwanag pa sigat ang araw, ang buhay ng tao kay Skadalia lamang sa Diyos. For it is appointed to man's once to die, Hebrews 9:27. Nakatakda sa taong kamatayan, subalit kay Skadalia ang mabuting bagay. Alam natin sa mga anak ng Diyos, ang ating buhay, Piscalia, dito sa lupa, Piscalia, dito pa lamang sa lupa, Piscalia, pinasaya na, pinaligaya, pinagpala ng ating mga Panginoon. At alam natin ang sabi ng Salmon, sa Misa si David, mahalaga sa paningin ng ating mga Panginoon ang kamatayan ng mga banal. Ating manang basahin dalawang talatang yan, Psalms 116 verse 15, Hebrews 9:27. Sa kato mga awit, Sintulis 6, sa kabanatay 15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ng kamatayan ng kanyang mga banal. Dito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo 9, at talata po 27. Ito po na sinasabi. Ito po nga sinasabi. At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen. Ang Diyos ang muli magpala sa kanyang salita. At kung paano ang tinakda sa tao, ang mga tao ang mamatay. For it is appointed to man who wants to die, and after that, the God's will. Kaya sa maniwala po tayo sa hindi, sa ayaw natin sa gusto ng mahal, praise God, hallelujah, nakatakda po sa bawat isa sa atin ang kamatayan. Pagkatapos ay paghukom. Ang ibig sabihin, praise God, hallelujah, ang ating buhay, praise God, hindi katapusan dito sa lupa, praise God, hallelujah. Pagkatapos ito ay tayo hahanap sa ating mga Panginoon at huhupaman tayo, praise God, sa mabuti at masama nating ginawa. Sapagkat tayo ay hahanap sa ating mga Panginoon, ang ihahanap natin ay yung ating buhay, praise God, dito sa lupa, kung ano ang ating ginawa.
Kaya tayo po ng mga anak ng Diyos, alam natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po na inilubos na nagpapahalaga sa pagkakataon na pribileyo, praise God, hallelujah, kung paano dinadagdagan ang araw at taon palagi ng ating mahal na Panginoon. Taglay ang kalakasan, kalusong ng pag-iingat, pagpapala ng ating mahal na Panginoon upang maging masaya ang ating buhay, upang maging payapa ang ating buhay, upang tayo po, praise God, pagdating ng oras na haharap sa ating mahal na Panginoon, praise God, hallelujah, ay taas ang kamay natin, praise God, hallelujah, na tinatanggap ang anumang kapalaran na binigay sa at tinatda sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat mo ng magsabi, praise God. Praise the Lord. Kaya ang ating pong aalalahanin palagi ang mga turo at aral ng mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Habang dumarami, nadadagdagan ang mga araw at taon ng ating buhay dito sa lupa. Praise God, hallelujah. Sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, may pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ako nga po ang aking buhay. Ako po'y kami po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon year, February 9. Hindi ko malimutan yan. February 9, 1984. Kasalukuyan kami may hinaharap na pagsubok sapagkat ang aking eldest sister na sinaming breadwinner, praise God, hallelujah, ay may tanging nasa buhay. March 14, 1984, ang ibinigay na tanging sa kanyang mga doktor sa Davao po ng Kuwait Hospital. Kaya inuwi po siya December 1983. Praise God, sinalubong namin sa airport, hindi nakakakilala ng kahit sino kamag-anak. Nakabanda ng kanyang ulo, praise God, dahil wala ng buhok. Praise God, hallelujah. Ang kanyang puso lumaki ng tatlong laking mahal. Tunang secure ang kanyang karamdaman. Subalit ang mabuting bagay na dumating sa aming buhay. Nadala po kami ng ating ginamit pastor sa aming pong bahay sa Davao po ng Indang, Cavite. To make the story short, nung kami po tumanggap sa ating mahal na Panginoon, panalangin ng aking mahal na kapatid, ang kanyang pong buhay na may taning March 14, 1984, ay nadagdagan ng tatlong taon at kalahati. Praise God, natagdagan ang kalakasan, libre ang pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung aming buhay ng aming makilala sa ating mahal na Panginoon, hanggang ngayon ay pinaglingkod namin sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ako po'y nagkaroon po ng pamilya, praise God, hallelujah. Binuhay ng ating mahal na Panginoon. Pinangalagaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakasarap ang buhay, praise God, hallelujah, na tayo po ay sumusunod at gumaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. All these things, praise God, hallelujah, shall be added unto us. Kaya tayo po ay praise God, hallelujah, hindi po nagsasawang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat ang lahat ng biyaya na dumating sa ating buhay ay galing sa ating mahal na Panginoon. Ang ating beloved Brother Alexis, praise God, hallelujah. Nung kami po unang magkita, magkakilala dito po sa lugar na ito, ang kanyang pong mahal na kabiyak, praise God, hallelujah, na nagsasapal matinding pagsubok. Galing sa presyon na lalabas ang buhok, praise God, sa balik dito ang mahal. Kahit gano'n, praise God, hindi kagandahan ang kalagayan natin sa buhay, mabigat ang pagsubok, alam natin na sa paglapit natin sa ating mahal na Panginoon, ang sabi nga kayo ng mga nabibigatan lupa, lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya ang ating buhay na inilapit natin sa ating mahal na Panginoon, na dati wala na pong pag-asa, praise God, ay binigyan ng kapahingahan. Ano pong kapahingahan? Praise God, hallelujah. Pinapagpahinga na po tayo sa kirot at sakit ng karamdaman. Pinagpahinga na po tayo, praise God, sa mga bigat na problema. Pinagpahinga na po tayo sa mga karamdaman, praise God, sa mga kahirapan, sapagkat ang buhay natin ay ibinigay natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya inuulit ko mahal, every now and then, praise God, walang kalabihan ang maglingkod ng totoo sa ating mahal na Panginoon. Ang ating buhay ay magiging masagana at payapa at nasa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang lahat na pinangako ng ating mahal na Panginoon ay kanyang tutuparin kapag ang ating buhay, praise God, hallelujah, ay kalugod-lugod na pinaglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat muli magsabing praise God. Praise God. Sa aklat ng ikalawang Dito po sa aklat na ikalawang hari, kabanatang 20, talatang 1 hanggang 10, tuloy po ang ganito po sinasabi. Nang mga araw na iyon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon,
ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy, kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, Idinadalain ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. At nangyari bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na Pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking pagagalingin ka, Amen, araw at sasampakan ka, at aking itatagtag sa muling iyong mga kanuan ay 15 taon, at aking ililigtas ka, at ang bayan ito sa kamay ng hari ng Assyria, at aking ipagsasagalang ang bayan ito dahil sa akin, at dahil sa aking lingkod na si David. At sinabi ni Isaias, kayo'y magsikuhan ng isang binirong igos, at kinuha nila at itinapal sa bukol at siya'y gumaling. At sinabi ni Ezekias kay Isaias, ano ang magiging tanda na ako'y pagagalingin ng Panginoon at ako'y sasampa sa bahay ng Panginoon sa ikatlong araw? At sinabi ni Isaias, ito ang magiging tanda sa iyo na mula sa Panginoon. Nagkagawin ka ng Panginoon ang bagay ng kanyang sinalita. Magpapahula ba ang anino ng 10 grado o magpapahuli ng 10 grado? Sa ikasampu. At sumagot si Ezekias, mag-aang bagay sa anino na pumili ng 10 grado, hindi, kundi pahulihin ang anino ng 10 grado. Amen. Malalang sa panatwa, kahit hindi natin. Everybody say Christian. Yan ang magulang. Ang salita ng Diyos para sa lahat ng mga anak ng Diyos sa kasalukuyan. Ang salita ng Diyos address sa ating Baka mga marami sa kalendar ng praise God sa kasalukuyan Baka marami ay pa sa labis kanila. na katanggap-tanggap sapagkat ito ay nangyayari, praise God, at nagaganap sa ating pagkatao. Ating nakita sa ating mga kapatid sa mahal na Panginoon. Wala nang pag-asa. Ngayon lang ating narinig, patay na ang kanyang asawa. Subalit katulad ni Ezekias, praise God, hallelujah, na dumulog sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Humingi ng habang at nagsisi at nanalangin sa ating mahal na Panginoon. Ang kanyang buhay ay dinagdagan ng 15 taon ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mga kapatid dito sa dako ng Antipolo, mamamatay na, may taning praise God sa kanyang buhay dahil ang karamdaman ay cancer. 1987, subalit from 1987 up to the present, siya ay buhay dahil pinagaling ng mahal na Panginoon sa kanyang karamdaman. Dahil dito, ang nagpapagaling at ang nagdudukton ng buhay ay ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang tanong, praise God, hallelujah, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos upang mananatili, praise God, hallelujah, ang tayo po ay buhay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Sa mga nagdaan natin pag-aaral ng salita ng Diyos, atin na pag-unawa kung ano ang mga tuntunin ng mahal na Panginoon. At sa ating pag-a-apply ng mga tuntunin ito, atin nakikita sa kanya, ating kanya personal na buhay na ang Diyos ay palagi sumasa atin. Aking nasaksihan na mahal, dumating po po dito sa dako ng Antipolo, May 19, 2019, mahal. Praise God, hallelujah. Po, nakilala ko po yung mga kamanidad ng mga kapatiran. Mapuri mo ang Diyos. From 2019 up to the present, mahal na mahal. Ang mga kapatid natin ito sumalapay ng magpipitong taon na ang dinagdag sa kanilang buhay. Praise God. Sa kanila lamang paglilingkod ng may katapatan sa ating mahal na Panginoon. Sa patuloy na paglilingkod na nanatiling malakas, malusog at pinagpala ng ating mahal na Panginoon.